Paano kung paggising mo bukas ng umaga may kumalat na balita na may kakaibang sakit na nagiging sanhi upang maging agresibo at mawala ng kontrol ang mga tao? Sa una, akala ng lahat ay simpleng virus lamang ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimula nang lumabas ang mga video ng mga taong umaatake sa kapwa nila tao. Nagkakagulo ang mga lungsod, nawawala ang internet, nagsasara ang mga paaralan at negosyo, at bago pa man maintindihan ng gobyerno ang nangyayari, nagsimula na ang zombie apocalypse sa Pilipinas. Ano kaya ang mangyayari? Makakaligtas kaya tayo? O tuluyan bang babagsak ang bansa? Alamin natin sa video na ito. Sa unang mga araw, malamang na hindi agad paniwalaan ng karamihan ng balita. Maraming tao ang mag-aakalang fake news lamang ito. Ngunit habang dumarami ang mga kaso sa iba't ibang lungsod, magsisimula ng magdeklara ng state of emergency ang gobyerno. Ang mga ospital ay mabilis na mapupuno. Ang mga doktor at nurse ay mahihirapang kontrolin ang sitwasyon. Sa social media, kaliwat kanan ang mga video ng pag-atake ng mga infected. Unti-unting kakalat ang takot sa buong bansa. Kapag naramdaman ng mga tao ang panganib, unang mangyayari ang panic buying. Mauubos agad ang bigas, dilata, tubig, gamot, gasolina. Mahaba ang pila sa mga supermarket at gas station. Posible ring magkaroon ng kaguluhan habang nag-aagawan ang mga tao sa limitadong supply. Sa loob lamang ng ilang araw, maraming tindahan ang maaaring magsara. Ang mga lungsod tulad ng Metro Manila, Cebu City, Davao City. Ang posibleng unang tamaan, dahil sa sobrang dami ng tao, mas mabilis kakalat ang impeksyon. Kapag bumagsak ang sistema ng transportasyon at komunikasyon, magiging napakahirap ang paglikas. Ang mga kalsada ay mapupuno ng sasakyan. Ang ilang tao ay maaaring matrap sa kanilang mga tahanan. Habang lumalala ang sitwasyon, posibleng mawalan ng kuryente at tubig sa maraming lugar. Natural na kikilos ang Armed Forces at Philippine National Police upang kontrolin ang sitwasyon. Maaring magkaroon ng curfew, military checkpoints, restricted zones, evacuation centers. Posible ring i-lockdown ang mga lugar na may mataas na bilang ng infected. Ngunit kung masyadong mabilis ang pagkalat ng outbreak, mahihirapan kahit ang militar na pigilan ito. Dito magiging kritikal ang disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan. Kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse, mas mahihirapan ang mga tao sa matataong lungsod. Mas may tsansa ang mga nasa probinsya na makaligtas dahil mas kaunti ang populasyon, mas maraming mapagkukunan ng pagkain, mas madaling makaiwas sa mga infected. Ang mga lugar na may access sa malinis na tubig, sakahan, mataas na lugar, ay maaring maging mas ligtas kumpara sa mga urban areas. Ngunit tandaan, ito ay bahagi lamang ng isang fictional scenario at hindi garantiya ng kaligtasan sa totoong sakuna. Kapag tumagal ang apocalypse, magbabago ang buong buhay ng mga tao. Maaaring magsara ang mga paaralan, huminto ang ekonomiya, magkaroon ng kakulangan sa pagkain, masira ang komunikasyon. Marami ring komunidad ang maaaring magsama-sama upang magtulungan para mabuhay. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang pagkain o armas, kundi ang pagtutulungan at tamang impormasyon. Buti na lang ang zombie apocalypse ay isang popular na konsepto sa mga pelikula, serye at video games at wala tayong ebidensyang nagpapakita na posible itong mangyari sa totoong buhay. Pero nakakatuwang isipin kung paano haharapin ng Pilipinas ang ganitong klaseng sitwasyon. Ikaw, kung magkaroon ng zombie apocalypse bukas, ano ang una mong gagawin? Saan ka pupunta? At sino ang isasama mo? I-comment ang sagot mo sa ibaba. At kung mahilig ka sa mga what-if scenarios, misteryo at amazing stories, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakatuwang kwento dito sa J2 Amazing Stories. Hanggang sa susunod na video.